Part 1. Ang title po nito is Out. O-U-T. Out. Okay, simulan na natin mga bossing. Let's go! Sinabi ni Tatsuya na ito ay isang lugar na pinuprotektahan ng isang babae lang. Tapos ay biglang dumating si Tanzawa at dali-dali itong lumapit kay Tatsuya. At sinabi nito na maraming salamat dahil nagpakumbaba ka kanina. Sinabi ni Tatsuya na oo, maaaring patay na ako ngayon kung haharap ako sa ganun karaming tao. At nagpakumbaba ka rin naman. Kaya salamat din sa'yo. Sinabi ni Tanzawa na tignan mo nga naman, bandang huli, sobrang hina naman ng boses mo ngayon. Halos hindi na kita marinig. Tumahimik ka, sagot naman ni Tatsuya. Tapos ay nakipagkaibigan na si Tanzawa. Sinabi nito na saan ang bahay mo? Sinabi ni Tatsuya na nakatira ako at nagtatrabaho sa isang yakiniku restaurant malapit dito. Ganun ba? Sagot naman ni Tanzawa. Maaari ba akong makitulog sa inyo? Bakit? Sagot naman ni Tatsuya. Hindi ba't magkaibigan na tayo? Sagot naman ni Tanzawa. Sinabi ni Tatsuya na hindi normal yon. Kakakilala lang natin. Tapos makikitulog ka na? Isa-isang kinulit ni Tanzawa ang mga kasama nito. Subalit wala kahit isa ang pumayag. Kaya naman parang batang naiinis si Tanzawa. Tapos ay biglang dumaan si Chihiro at sinabi nito na ang akala ko magkakaaway lang kayo kanina pero magkakasundo na kayo ngayon. Sinabi ni Tatsuya na ang lakas ng loob mong sampalin ako kanina ha. Sinabi naman ni Chihiro na galit ka pa rin hanggang ngayon. Huwag kang masyadong gumagala dito gamit ang mga sapatos mong nakatapak ng tain ng aso. Mahirap maglinis. At dahil dito pinagtinginan siya ng mga tao at diring-diri naman si Keiji. Kinabukasan nagbubuhat ng barbell sina Tatsuya at Kaname. Sinabi ni Keiji na ano ba yung ginagawa nyo sa ganitong kainit na panahon? Sinabi ni Tatsuya na nakikita mo naman siguro hindi ba? Sinabi naman ni Kaname na kailangan din na may ensayo ka para sa araw-araw na pakikipaglaban. Sinabi ni Keiji na ganun ba? Ngayon ko lang narinig na nag-e-ensayo din pala ang mga basagulero. Sinabi ni Shogo kay Kaname na kahapon inatake ng Bakurakan ang iilan sa ating mga tauhan. Kailangan din natin maging alerto. Sinabi ni Tatsuya na ayon kay Kaname ang Bakurakan ay parang mga sindikato. Tama ba? Oo, sagot naman ni Kaname. Ang Bakurakan ay pinapatakbo ng tatlong magkakapatid, si Kazumasa, Koji at Kenzo Shimohara na mas kilala bilang Three Guevara Brothers. Sinabi ni Shogo na si Kazumasa ang pinakamatanda sa tatlong magkakapatid. Siya ang namamahala sa mga gawaing iligal. Hindi nito pinapalampas ang lahat ng mga hadlang sa kanilang negosyo. Ayon sa bali-balita, pinatay nito ang isang mababang uri ng gangster dahil nang himasok ito sa kanilang negosyo. Ang pangalawa naman ay si Koji. Isa itong malaking tao at napakalakas. Kagaya ng kuya nila, wala rin itong awa. Ang pinakabata naman ay si Kenzo. Palagi itong may dalang sandata at kagaya ng kanyang mga kapatid, wala rin itong awa. Ang tatlong ito ay mapanganib na kalaban. Sinasakop nila ang underworld dito sa lugar na to. Sinabi ni Keiji na gaano ba kalaki ang agwat nila kumpara sa Kirihito. Sinabi ni Shogo na kagaya ng sinabi ko, mapanganib ang grupo na to at hindi sila lumalaban ng patas. Sinabi ni Tatsuya na hindi biro yun. Oo, sagot naman ni Kaname, kaya kailangan naming wasakin ang Bakurakan. Sinabi ni Tatsuya kay Shogo na ikaw ba ang bodyguard ni Kaname sa buong araw? Sinabi ni Kaname na sa katawan ko na to, hindi ko kailangan ng bodyguard. Wala naman magagawa yung katawan mo laban sa isang baril. Sagot naman ni Shogo. Sinabi ni Keiji na kesa nagbubuhat ka dyan, turuan mo na lang ako ng yung killer technique sa pakikipaglaban. Sinabi ni Shogo kay Keiji na hoy, hindi ito anime. Walang killer technique pagdating sa laban ng mga delinkwente. Meron, sagot naman ng dalawa. Meron ba? Gulat na sagot ni Shogo. Sinabi ni Keiji na ano naman ang killer technique ni Mr. Kaname? Tapos ay sinampulan siya nito. Sinabi ni Keiji na pambihira talaga ang lakas mo. Sinabi ni Kaname na tama ka, kung sino man ang tamaan nito siguradong hindi na makakatayo. Sinabi ni Tatsuya na wala din kwenta yan kung hindi tatama. Paano tatama yan napakabagal mong sumuntok. Tapos ay ipinakita naman ni Tatsuya ang sa kanya. Sinabi ni Keiji na hindi ba't counter-attack lang yan? Tara, subukan mo, sagot naman ni Tatsuya. Sinabi ni Keiji na sigurado ka ba? Wala akong pakialam kahit tamaan kita. Sinabi naman ni Tatsuya na wala ka ng marami pang sinasabi. Sumuntok ka sa pinakamalakas na kaya mo. At ito ang nangyari. Nadapa ang kulokoy. Tapos ay pinagtawanan siya ng mga ito. Sinabi ni Keiji na wala rin naman kwenta yan kung hindi rin naman tatama. Sinabi ni Tatsuya na papatayin kita. Sa parehong araw, nagmeeting ang Kirihito sa bowling alley. Sinabi ni Tanzawa na ilan sa atin ang inatake ng Bakurakan.
Sinabi ni Riona, sa ngayon, nasa 14 ang inatake nila. Sinabi ni Masaru na, bakit ba ganun sila kadaling nabugbog? Sinabi naman ni Kaname na, gaano ba karami ang umatake sa kanila? Sinabi ni Riona, itong nakaraan, kasama nila ang neighborhood gang. Sinabi naman ni Shogo na, halos nasa 70 ang nadagdag sa kanila. Sinabi ni Tanzawa na, nasa ilan na lang ba tayo ngayon? Sinabi naman ni Keigo na, may mga nadagdag at nabawas sa atin. Nasa 9 na po tayong lahat ngayon. Sinabi ni Masaru na, tara na, puntahan na natin sila at wasakin na natin silang lahat ng minsanan. Sinabi naman ni Meguro na, hindi ganun kadali yun. Sa kabilang banda naman, nagdadasal si Chihiro kung saan namatay ang kanyang kapatid. Nang biglang sabihin ni Tatsuya na, hoy babae. At mahinahon na sinabi ni Chihiro na, wag mo naman sana akong tawagin sa ganong paraan. May pangalan ako. Ako si Chihiro. Tapos ay nagpakilala rin si Tatsuya at sinabi nito na, nag-aalay ka pa rin ng bulaklak hanggang ngayon. Sinabi naman ni Chihiro na, narinig mo na pala ang kwento tungkol sa kuya ko. Dagdag pa nito, kaarawan niya ngayon. Ganun ba? Malungkot na sagot ni Tatsuya. Sinabi ni Chihiro habang lumuluha ito. Noong nabubuhay pa siya, hindi ko siya nabibigyan ng bulaklak sa tuwing kaarawan niya. Ngayon lang, kung kailan patay na siya, gusto ko pa siyang makakwentuhan. Subalit kahit kailan, hindi ko na siya makikita. Ito din ang dahilan kung bakit ayaw ko nang meron pang mamatay sa mga kaibigan ko. Dagdag pa nito, may mga tao din na malulungkot kahit delinkwente pa ang mamatay. Mas masakit pa ang maiwanan kesa mamatay. Dala ng lungkot, inuntog ni Tatsuya ang kanyang ulo. Ano ba ang ginagawa mo? Sambit naman ni Chihiro. Sinabi ni Tatsuya na, wag mo akong alalahanin, matibay ako. Kaya hindi ako mamamatay. Sinabi ni Chihiro na, sinusubukan mo ba akong pasayahin? Hindi naman sa ganon, sagot naman ni Tatsuya. Tapos ay pinunasan ni Chihiro ang dugo sa noo ni Tatsuya. Nagpasalamat ito at dito ay nagsimula na silang magkasundo. Tapos ay nasulyapan ni Chihiro na papasok sa bowling alley ang grupo ng Bakurakan. Kasabay nito, sinabi ni Masaru kay Tanzawa na, isasama ko ang flying column papunta doon para wasakin ang Bakurakan. Sinabi naman ni Meguro na, seryosong nag-iisip ang lahat ng tao dito, kaya tumahimik ka dyan. Sinabi ni Tanzawa na, sa ngayon, bakit hindi na lang natin sila kausapin mismo? Tutal, nandito naman na sila. Nagsitayuan ng Kirihito nang makita nila ang Bakurakan. Sinabi ni Kaname na, ano ang balak nyo at basta-basta na lang kayo pumunta dito. Sinabi ni Kasumasa na, mukhang kapanapanabik ang mga kasunod na mangyayari. Kaya bumisita kami dito para mangumusta. Sinabi ni Meguro na, sa palagay nyo ba, hahayaan pa namin kayong makaalis pagkatapos nyong mangumusta? Dahil tatapusin ko kayong lahat, dagdag naman ni Masaru. Tapos ay dumating si Chihiro at si Tatsuya. Sinabi ni Kasumasa na, bakit? Papunta pa lang kami sa nakakatuwang parte. Sinabi ni Chihiro na, kung balak niyong makipag-away, lumabas kayo dito ngayon na mismo. Sinabi ni Kasumasa na, ano bang sinasabi mo? Part-time worker ka lang naman dito. Tapos ay sinampal siya ni Chihiro. Subalit, gumanti naman si Kasumasa. Nagulat ang lahat dahil dito. Sinabi ni Tatsuya na, ano ba ang ginagawa mo sa isang babae? Kaagad namang pinigilan ni Chihiro si Tatsuya. Sinabi ni Kasumasa na, at sino ka namang kupal ka? Miyembro ka rin ba ng Kirihito? Sinabi ni Tatsuya na, hindi. Ako si Tatsuya. Kung ganon, bakit merong outsider dito? Sagot naman ni Kasumasa, makikipaglaban ka ba para sa babae? Sa pagkakaalam ko, may mga kalokohan na patakaran dito. Kagaya ng non-aggression pact, hindi ba? Sinabi ni Kaname na, hindi kalokohan yun. Isa yung importanteng patakaran. Sinabi ni Kasumasa na, dahil ba ito sa isang gangster na namatay dito? Ilang taon nang nakakalipas, matagal na ang pangyayari na yon. Nagalit si Tatsuya dahil dito. Subalit, inatake siya ni Kenzo. At dahil dito, nagalit ang lahat. Sinabi ni Tatsuya na, huwag kayong makikialam. Sinabi ni Kenzo na, ano, hindi ka ba gaganti? Sinabi ni Tatsuya na, hindi ako makikipaglaban dito. At hindi ko hahayaan ng kahit na sino man na gawin ito. Sinabi ni Kenzo na, huwag kang umastang maangas habang dumudugo ang ulo mo. Sinabi ni Tatsuya na, hindi dumudugo ang ulo ko dahil inatake mo ko. Dumudugo ito dahil inumpog ko ang ulo ko sa pader kanina lang. Sinabi ni Kenzo na, kung ganon, manatili ka dyan at mamatay. Nang aatakihin niya ito, bigla siyang pinigilan ni Tanzawa. Sinabi nito na, sino ang may sabi sa'yo na pwede mong gamitin yan dito nang walang paalam? Dagdag pa nito, huwag kayong magmadali, wawasakin ng Kirihito ang Bakurakan. Kaya kung pwede, huwag na muna kayong manggulo dito. Sinabi ni Koji na, wala kaming pakialam sa lugar na to. At kaagad naman itong pinigilan ni Keigo. At sinabi nito na, sinabi ng leader namin na huwag kayong manggugulo. Kaya huwag kayong gagawa ng hakbang. Sinabi ni Kasumasa na, Koji, Kenzo, kumalma lang kayo, pumunta lang tayo dito para mangumusta. Sinabi ni Tanzawa na, sinusubukan mo bang wasakin ng Kirihito para maging isa ka sa Big Four? Sinabi ni Kasumasa na, wala akong interes sa mga bagay na hindi ako kikita ng pera. Ginagawa ko lang ito
para sa negosyo. Sinabi ni Kaname na, gusto mo lang magbenta ng droga dito, hindi ba? Oo, pero sagabal kayo sa amin dahil minamatsagan nyo kami, sagot naman ni Kasumasa. Sinabi ni Chihiro na, hindi ko kayo hahayaan na magawa ang mga bagay na yan dito. Sinabi ni Kasumasa kay Chihiro na, bakit hindi mo kaya subukang gumamit ng cocaine para lumigaya ka? Sinabi ni Tatsuya na, ano ang gagawin nyo kapag namatay ang mga taong binebentahan nyo? Tapos ay tinawanan siya ni Kasumasa at sinabi nito na, magrereklamo ka ba sa isang car company kapag namatay ang gumagamit nito dahil sa isang aksidente? Ganun lang yun, di ba? Kung may mamamatay dahil dito, kasalanan nila yun. Sinabi ni Tanzawa na, tama ka, dahil pinakialaman nyo ang Kirihito kapag may namatay sa inyo, kasalanan nyo na yun. Tama ba? At ganun din sa inyo, sagot naman ni Kasumasa. Sinabi ni Kenzo na, binabalaan ko kayo kahit nasaan pa kayo o kahit ano pa ang ginagawa nyo, manatili kayong alerto. Dahil kayo na ang punteriya namin ngayon. Sinabi ni Koji kay Tatsuya na, tatandaan ko ang mukha mo kapag nagkita tayo ulit, magkaaway tayo. Sinabi naman ni Tatsuya na, ilayo mo ang pagmumukha mo sa akin, nakakairita ka. Tapos ay umalis na ang mga ito. Kinabukasan, habang naghahanda ng lulutuin ng magtito, tinanong ni Tatsuya kung bakit ito naging yakiniku chef. Sinabi nito na, nung una, gusto ko lang makakain ng yakiniku ng libre. Sinabi ni Tatsuya na, yun lang ba ang dahilan? Sinabi naman ng tito nito na, oo, nung una, subalit napansin ko, nag-iiba ang lasa ng karne, depende sa hiwa. Isang araw, napansin ko ang isang customer na nasasarapan ito sa pagkain. Magmula nun, nagdesisyon ako na puprotektahan ko ang aking asawa sa pamamagitan ng yakiniku. Ganun pala yun, sagot naman ni Tatsuya. Tapos ay nahiwa ang daliri nito. Sinabi ng tito nito na, makinig ka, magiging ganap na chef ka lang. Kapag nahiwa na ang daliri mo, dagdag pa nito, ang makaranas ng pagdugo sa isang laban ay gawain lamang ng mga bata. At kapag isa ka ng ganap na lalaki, kumilos ka para protektahan kung ano ang importante sa'yo. Sinabi ni Tatsuya na, sa ngayon, hindi ko pa po alam kung ano ang importante sa akin. Sinabi ng tito nito na, isa kang tanga pero hindi ka salot. Tapos ay dumating ang tita ni Tatsuya at sinabi nito na, hinahanap ka ng kaibigan mo. Si Kaname po ba? Sagot naman ni Tatsuya. Sinabi ng tita nito na, hindi, mukhang iba to. Nagulat si Tatsuya nang makita nito na si Tanzawa pala ang naghahanap sa kanya. Sinabi nito na, bakit ka nandito? Ayokong nakikita ako ng mga kakilala ko kapag nagtatrabaho ako. Sinabi ni Tanzawa na, magkaibigan tayo, hindi magkakilala lang. Pareho lang yun, sagot naman ni Tatsuya. Kagaya kay Kaname, nakalibre din ito ng pagkain dahil kaibigan nito ni Tatsuya. Habang nagtatalo ang dalawa, hindi napapansin ni Tatsuya na may customer na nanghihingi na ng bill. Sinabi ng customer na, hoy, nanghihingi ako ng bill. Huwag kang basta tumayo lang dyan. Anong sinabi mo? Sagot naman ni Tatsuya. Tapos ay inangasan at nilait siya ng mga ito. Sinabi ng isa sa mga ito na, huwag kang masyadong mayabang dahil hindi ka naman mananalo sa mga professional fighter na katulad namin. Sinabi ni Tatsuya na, pasensya na. Sinabi ng isa sa mga ito na, huwag mo naman siyang takutin. Sinabi naman ng isa pa na, mahinang klase. Ang mga delinkwente ay salot lang sa lipunan, ni hindi man lang makapag-aral o makasali sa mga sports. Habang minamaliit nila si Tatsuya, nakikinig lang si Tanzawa. Nang malapit nang mapikon si Tatsuya, biglang dumating ang tita nito. Sinabi nito na, pasensya na kayo, ako na ang bahala sa bill. Tapos ay pinalabas muna nito si Tatsuya para magpahinga. Sa naririnig ni Tanzawa, patuloy pa rin ang panlalait ng mga ito kay Tatsuya. Nang palabas na ang tatlong professional fighter kuno, binangga nito ang isang lalaki at sinabi nito na, titignan mo ang nilalakaran mo. Sinabi naman ng lalaki na, hindi ba't ikaw ang bumangga sa akin? Nang lalapit na ang mga ito, humingi ng pasensya ang babae dahil sa takot, umalis na ang dalawa. At nang paalis na ang tatlong professional fighter kuno, tinawag sila ni Tanzawa at sinabi nito na, maaari bang wag kayong umaastang boss dito? Naiinis ako sa inyo. At sino ka naman? Sinabi ng maangas na lalaki. Sinabi naman ng isa pa na, baka delinkwente din ito. At ito ang nangyari. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking... Sa kabilang banda naman, sinabi ni Tatsuya sa tita nito na, nasaan na po yung kasama ko dito?
Umalis na siya, sagot naman nito. Kaibigan mo ba yon? Mabuti siyang bata. Pagkatapos ng trabaho, lumabas muna si Tatsuya at nakita nito si Tanzawa na naghihintay. Tapos ay nasulyapan nito ang tatlong lumalait sa kanya kanina. Sinabi nito kay Tanzawa na, ikaw ba ang bumugbog sa mga yon? Oo, natatawang sagot naman ni Tanzawa. Sinabi ni Tatsuya na, kapag gagawin mo yan, gawin mo ng medyo malayo dito sa restaurant. Sinabi ni Tanzawa na, gusto mo bang sumama sa tabing dagat dahil sa motorsiklo? Tatsuya na, totoo yan. Ang sarap maging malaya katulad ng ginagawa nyo. Sinabi ni Tanzawa na, hindi ko mapapatawad ang mga taong nanakit sa mga kaibigan ko. Ano na ang balak mo? Sinabi ni Tatsuya na, hayaan mong pag-isipan ko ang bagay na yan. Tapos ay pinagtripan siya ni Tanzawa at sinabi nito na, okay sige, mauna na ako. Bakit? Sagot naman ni Tatsuya. May train station doon. Doon ka sumakay. Sagot naman ni Tanzawa. Sinabi ni Tatsuya na, iangkas mo ko dyan. Ayoko, sagot naman ni Tanzawa. Hindi ka naman miyembro ng Kilihito. Tapos ay umalis na ito. Sa kabilang banda naman sa Bakurakan, nandito din ang ate ni Ryo. Sinabi ni Kasumasa kay Harukawa na, mamayang hating gabi, ikaw kasama ang buong grupo ng neighborhood. Gusto kong atakin